guys, meron naman tayong ayusin Fuji Denso 6.5 kg guys. Ang problema nito is weak yung ikot dito sa sa palsito guys. Pag i-start mo, sobrang hina. Tapos dryer sobrang hina din. So papakita ko sa inyo guys kung ano talaga yung pinaka problema nito. So iti-testing muna natin. Nakasaksak na yon. So start ko. Then ayan, pag i-start natin guys, dapat malakas yung ikot niyan. Ayan guys, oh. Yan, may tendency siya na lumalakas, may tendency siya na humihina. So i-try naman natin sa dryer kung mahina ba siya. Try natin mag-dryer. Yan guys, sa dryer naman ugong lang siya. Yan, napapansin nyo. Hindi siya umiikot. So, panoorin nyo itong video na to. Gagawin natin to guys, step by step para masundan nyo at makuha nyo yung problema ng washing machine nyo na ganito rin yung problema. Na Fuji Denso yung tatak. So, tara, samahan nyo ako. So ito guys, tinanggalan ko na ng cover. So ang first step na gagawin natin guys is tatanggalin muna natin yung pinaka belt para malaman natin kung ang problema ba nito is sa motor or sa gearbox. Ito, gearbox na tawagin o gear case. So kakalasin muna natin to. Ito guys, basic ano lang to, basic knowledge lang to, pero alam ko makakatulong sa inyo kung meron kayong washing machine automatic na tulad nito sa inyong bahay. So ang gagawin natin guys, isasaksak ko muna ito. Then ipa-power on natin doon, din start, tapos silipin nyo to yung makina kung malakas umikot o mahina. So ipa-power on ko muna. Yan, naka-power on na yun guys. Then start nyo, start. Yan. Yan, makikita nyo guys, sobrang lakas ang ikot ng makina. Yan, sobrang lakas. So wala siyang hinihilang gear case o gearbox na kung tawagin, hindi niya hinihila. Pero kung ikakabit natin to na hihina, so proceed tayo sa pangalawang step na gagawin natin. So ibabalik muna natin to dito. Ayan guys, ibabalik natin to. Babalik natin to. Ayan. So sa mga baguhan dyan, panoorin nyo lang tong video na to. At huwag nyo kalimutan likes, mag-share at mag-subscribe na rin guys para updated kayo lagi sa mga video ko na gagawin. So yan, nakabit na natin. So i-start ko na guys. I-power on ko. Saksak natin ulit. Then i-start natin guys. Ayan guys, hindi niya kayang ikutin. Yan. So ang gagawin natin, unang-una is mag-try tayo magpalit ng kapasitor kasi okay naman yung makina niya. Then ito, wala naman tayong naririnig na maiingay. So bakit hindi niya mapapaikot? So i-try natin magpalit ng kapasitor muna. Bago kung napalitan natin ng kapasitor, proceed tayo sa taas kung baka may sumasabit doon or may damit na nakakalso. So papalit muna tayo guys ng kapasitor. So, ang gagawin natin, ipapatayo muna natin to. So, masalipid tayo. So itong washing na to guys, na-repair na rin pala to dati. Na-repair, may ano na siya, na-repair na sa likod.
So, hanapin natin ngayon yung pinaka-kapasitor niya. So, yan guys, nakabunot ha. Kailangan bunutin nyo yung ano. Bubunutin nyo yung... So, ito guys, yung kapasitor ng Fuji So, nasa gilid guys, naka-ano siya. Naka-install dito, naka-screw. So, ito lang yung baybayin nyo guys, yung yellow at saka yung pula. Papatong mo din nakapasitor. Wala. So, ganito yung guys, itsura niya. Ayan. Naka-install lang dyan, oh. Naka-ganyan yan. So, pula at saka dilaw. So, tatanggalin natin to. Ito yung first step, guys, na gagawin natin, ha. Huwag muna kayong tumalon sa ibang, ano, step kasi baka malito kayo. Dito muna tayo para nakakasigurado tayo kung sa kapasitor nga lang ang problema. So, itong kapasitor na to guys, goods to. Sa isang washing ko to, okay naman to. So, ito yung babaybayin natin. Yan. Then, kuha kayo ng plies ito. Pisilin nyo lang to naka-ano dito. Naka-shield. Yan. Yan, matatanggal na yan guys. Yan. Then, para hindi kayo malito, ilalagay nyo na to agad dito isang paa ng kapasitor. Yung nakatanggal ng isa, ilalagay nyo na dito kasi baka malito kayo para diretsyo na, para din na kayo mahirapan. So, pangalawa, ito. Yan. Then, ito yung isang paa ng kapasitor guys. Ayan. So, i-shield muna natin itong isa kasi baka dumikit eh. So, itakpan muna natin to. Kasi bawal yan dumikit. So, maganda dalawa na para ano. Sigurado. Ayan. Yan. Then, i-start natin ulit dun guys kung nagbago ba yung takbo ng ikot niya or hindi. So, proceed tayo dun sa taas. Saksak ko muna to. Then, proceed tayo dito guys. Tingnan natin kung magbago yung ikot niya. And then, start. Yun guys. Lumakas yung ikot niya. Ayan. Kita nyo lumakas. Kanina halos hindi siya makagalaw. So, ibig sabihin guys, yung kapasitor lang yung weak. Kasi pag nakatanggal yung belt, okay yung ikot niya. Pero pag may load, may iniikot niya siya na gearbox, hindi niya nakaya. So, dun nagpalit tayo ng kapasitor para lumakas yung ng puwersa ng motor. Mayroon siyang starting na tinatawag. Then, i-try natin guys mag-dryer. So, patayin ko muna din. Isarado na natin to. Hindi, naka-bypass niya to. Try natin mag-dryer kung lumakas yung ikot niya. Spin, then start. Pag lumakas yung ikot guys nito, ibig sabihin, kapasitor lang yung problema. Ito, so kailangan ko isarado. Kasi may sensor. Tutukan dito hali yung kita ba? Ayun guys, yun oh. Yan, lumakas na yung ikot ng dryer. Kanina hindi talaga niya mapaikot kahit anong gawin natin. So, yun lang guys ang problema, kapasitor lang pala talaga. So, ngayon i-install na natin, ipipix na natin para ano na to, ma-seal na tong mga open wire. So, yan guys, lipat muna tayo sa likod. So guys, nandito na tayo sa likod guys. Ang kinalas ko is itong kapasitor na to. Tatanggalin na natin to. So ipakita ko rin to sa inyo guys kasi baka may mag-comment na naman na kung paano ko kinalas yung kapasitor, paano ko binalik. So ito kukumpletuhin na natin. Ito tatanggalin ko dito. So baka may magtanong guys kung pwede ba na ibang kapasitor ang gagamitin ko dyan, sir. Pwede, basta
parehas yung microfarad. So ang microfarad nito is 12 microfarad. Pwede naman yung mga ordinary lang, basta same lang. Same ng farad. Pero mas maganda pa rin guys is original gagamitin nyo kasi tumatagal kasi yun. Mas tumatagal yung original kaysa yung ordinary lang na washing na capacitor. So ito guys, i-install na natin. Alang, i-save ko lang to. Ito guys, mayroon din naman ako mga video na mga ganito rin, pero iba-iba kasi na brand yung ginagawa natin, so hindi natin pwedeng makumpara. Pero halos almost parehas lang din naman sila ng problema kung sakali. Pero mas maganda pa rin na pag Fuji Densho din yung panoorin nyo para at least nandun na yung mga lahat ng detalye at mga pyesa na makikita nyo sa loob na ginagawa ko. So yan, so ito siya, ibabalik na lang natin to, dapat cover to ng plastic eh. So mamaya na yan. So ito, babalik natin. Ganyan lang yun siya guys. Oh. May butas lang yan dito. Ito, ayan o guys. Ayan o, silipin yan. Ito lang siya, may butas-butas sa butas lang yan o. Tutok nyo lang yung pinakabutas niya, then screw nyo lang. Isa lang muna i-screw nyo para di malaglag. Yan. Oh, so yan guys, okay na siya. Then ito, babalik na lang natin. So ito guys, kumuha tayo ng improvise. Sa ano lang to guys, sa lagayan lang to ng yelo. So pinutol ko lang yung kalahati sinuot ko rito para maprotektahan naman yung mga open wire dito. Kasi minsan may mga tagas ng tubig, so baka mag-ground kayo. So ito, para sigurado, lagyan na lang natin. Yan, ganyan lang siya guys, naka-ano lang siya, naka-sealed lang. Pero make sure nyo na nakabunot yung saksakan guys, kasi baka makuryente kayo. So yan lang guys, okay na guys. So yun lang guys, maraming salamat sa mga taga-suporta ko, mga solid supporter ko diyan. Maraming salamat. At sa mga baguhan diyan guys, huwag niyo kalimutan na i-follow or i-subscribe yung mga video ko na gagawin kasi kahit na basic lang to guys, pero marami kayong matutunan sa mga videos ko na gagawin. So maraming salamat guys. See you next video guys. Bye-bye.